Hello mga wakwak, kamusta kayong lahat? Ayan, magwakwakan tayo dito na may kasamang ebidensya. Pag-uusapan natin na kung saan ay sumabog sa galit si Ted Filon sa mga nangyayari sa ating bansa. Lalong-lalo na yung tinatawag nating bicameral. Charot-charot. Okay, panoorin natin mga palangga dahil ito talaga ay hindi natin maiisip o hindi natin lubos maisip ang mga nangyayari sa Pilipinas. So, panoorin natin si Ted Filon. Ipapakita ko sa inyo mga wakwak na kung saan nagsasabi ng katotohanan, sumabog sa galit si Ted Filon sa kanyang mga pasabog para sa lahat ng ating mga palangga. Ayan. Panoorin at ating pakinggan kung ano ang kanyang sinasabi tungkol dito mga palangga. Okay, ito na. Ang daming comments dito. Mamaya ako na babasahin. Ilatag lang natin to no, sa punto. Ginagalang ho natin si Congressman Sendanya no, doon sa kanya pag-abstain. Kasi nga, tama naman siya. Hindi ako bahagi noong budget process hearings kasi nga, siya ay nanumpa lamang bilang kongresista representing Akbayan Party List noon lang pong September. That's a very, very valid point, no? Pero yun nga, ito nga po kasi ngayon, naglabas daw, di ba may nilalabas na papel, kopya daw, ng BICAM report na fill in the blanks. Correct, blanco. O ayan, fill in the blanks talagang nangyayari. Parang nag-i-exam lang ang mga tinuhak na mga wakwak sa Senado at saka sa Kongreso. Hindi naman lahat, pero makikita natin kung sino-sino yung mga tao na pumirma. So malamang sa alamang gagawin silang ginamos ni Tatay Digong. Panoorin natin mga langga. Tanungan po natin doon yung papel na iyon na kung saan po naman denying ang ilang miyembro ng BICAM pati ang leadership ng both houses. Oo, wala daw ganun. Wala daw ganun. Walang ganun. Okay, Natama naman sila dapat ang magsalita about it. Opo, wala daw. Kasi pinasusunungalingan nila ang lahat-lahat ng kanilang ginagawa dahil siyempre pinagtatakpan nila ang kanilang mga sarili. So, ganun-ganun ang mangyayari. So, lahat ng mga tao sa mga kababayan natin, sa mga mamamayang Pilipino, please lang, makinig tayong mabuti, pakinggan natin kung sino ang nagsasabi ng katotohanan para hindi tayo mapapariwara sa ating buhay. Okay, padayon. Kung ganon, at may mga ilan din pong senador na hindi ako pumirma ng BICAM report na may blanco Right? Okay, pero So, yun na yun. Parang nagtuturuan na sila, nagmamalinis na sila. Malinis sila ngayon, nagmamalinis. Okay, tuloy. ano ba totoo? Ang totoo, practically po, hindi ka kung nag-BICAM ng overnight. Ganito po lagi yan Nag-overnight BICAM sila, ilang araw, ilang small group na sinasabi nila. Small committee. Okay. So, alam niyo, kung gaano kahirap yung budget na yan. Abay, pagkakakapal ho niyan kung hard copy yan. Kung online yan, maduduling ka dyan, mga kapatid. Line per line yan. Napakahirap po niyan. Talagang kung hindi ka bihasa dyan, kung hindi ka malaping lakson dyan at ang kanyang staff, mga kapatid, hindi mo malalaman yung saan yung mga insertions sinasabi po nila, yung mga singit-singit at yung pagpapalit ng mga naaprobahan na po ng magkabilang version ho ng budget, yung Senate po tsaka ng House. So ito ho yun. So kung nag-small committee kayo, wala pang printing yan kasi impossible mag-print ka ng libro niyan, di ho ba? So nasa soft copy ito, nasa computer, kumbaga. Online. So ngayon, isasalang yan doon sa session days ninyo sa plenaryo and maliban doon sa ilang mga bills na aaprobahan nyo, isasalang yung ratification nito. At dito po mukhang walang nangyari nominal. Tama talaga mga palangga, no? Siyempre, isusumitin mo na yun doon. Tsaka, i-review ng maayos, ng mabuti. Bago nila tuluyan ipalaganap na ito na ay final na ito na budget. Pero hindi, iba talaga, iba. Ayan. Voting. At dito rin nga po, nakita ko po ang attendance mismo. Kaya ko alam na present doon si Ginoong Sendanya kasi nakakuha ko ng attendance. At totoo
wala doon si Congressman Ungab. At ang marka po sa kanya ay absent without notice. At marami-rami sila. Opo, kasi po yung absent without notice, hindi ka nagsabi kung ba't di ka makakapunta. Bigla. Grabe no, biglaan lang. Talagang sila lang yung nag-uusap, mga palangga, mga wakwak. Grabe talaga ang pagkawakwak, mga garapal talaga ang pagkakurap ng mga wakwak sa Senado, sa Kongreso. Diyos ko, kawawa tayo dito. Bigla ka na lang nawala. Kaya nga po, napaka-importante pong panukala, absent ka. Di ba? At hindi naman siya nag-iisa. Call nila yun. Karapatan nila yun. O biro nyo yan, gagawa sila ng sarili nilang diskusyon, sarili nilang kumbaga final na hatol, kumbaga parang ganun ang mangyayari. Pero sa panahon na aaprubahan mo ang napaka-importanting measure, the most important legislation sa bawat taon ay ang pambansang budget. Dahil napakalaki po ng pera at panahon. Yes, totoo yan. Pinaka ano yan talaga, mga langga. Pero ano ang nangyayari? Di ba? Panahon ng bayan na ginugugol dyan. So, ang punto ko dito is that ikaw na boboto, bibigyan ka lamang ng notisya sa umaga perhaps, nasa order of business na nandito na ratification ng budget. Based on that BICAM report na sinasabi po nila. Kahit na si Superman siguro, Grabe, kawawa talaga tayo mga Pilipino. Niloloko lang tayo dito, mga palangga. Isa sa mga dahilan kung bakit tayo nabubuhay, ipaglaban natin ang ating karapatan bilang mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas. Kung ikaw na nagbabayad ng mga SSS, mga PhilHealth, mga kung ano-ano pa nagbabayaran natin, mga tax natin, anong nangyayari? Ito, kinurap ng mga politiko. si Batman, si Robin, hindi mga kapatid, wala siyang powers para isa-isahin niya ang lahat doon. So practically, yung sinasabi ko, baby girl, blind ka. Boto ka na hindi mo alam kung anong pinagbobotohan. Na hindi mo man lang inaalam. That is Kasi why nga, natitiwala ka doon sa small committee na... Yon ang pagkakamali natin bilang mamamayang Pilipino na bumoto sa mga nagiging senador na nakaupo ngayon na wala namang ginagawa sa bayan. Puro lang, basta lang kung anong masabi, ano lang ang narinig, hindi mo na nire-review ng maayos. Yun ang pagkakamali natin. Bakit natin binoto? Dahil lang sa magaling silang magsalita. Pero ngayon, mga palangga, mga wakwak, kailangan nating bumoto ng naayon sa mayroong talagang kapasidad na gagawin para sa bansang Pilipinas. Tuloy. BICAM. Nagtitiwala ka sa Committee on Appropriations Chairman ninyo. In the Senate, nagtitiwala ka kay Chis Escudero. At doon sa Committee on Finance Chairman at maging sa APRO Chairman po in the lower house. Nang lumabas yung budget, it is called suboptimal by the President. But it was Tama. Magiging suboptimal talaga yan. Kaya walang kwenta. still signed by the President himself. You know what I'm saying? I know what you're saying. Kaya lang ako, hindi naman ako representative. Hindi naman tayo member ng Kamara. Pero kung ganun nangyari, pinaupo niyo ako doon, tapos hindi ko alam anong pagbobotohan, ang boto ko pa rin siguro, no. Kung ako yun, Kasi bakit aaprobahan natin yan? Hindi nga natin alam. Bakit yes ang vote ko dyan? Hindi nga natin alam eh. Tama, di ba? Tama talaga, mga wakwak. Hindi mo alam bakit ka pumirma. Bakit ka bumoto na hindi mo alam kung talagang nagsisilbi ka sa bayan, sa mamamayang Pilipino. Ganon dapat. O ano itong pinagbobotohan natin Dahil yung sinasabi mo kanina walang available na materials na naibigay. Kaya blinded sila, walang access online. Sinasabi yun ni Mr. Sendanya, he can only speak for himself, correct? Tama naman. Hindi niya sure sa ibang mambabatas kung ganun din na Wala nangyari. akong access. Pero just the same, may access ka man. O wala. Hindi ka Superman para isa-isahin mo, lalo na yung mga departamento na interesado ka. Sa dami nga po niyan ng mga linyang yan. Kaya nga tayo nagtatanong. Kaya nga, di ba, totoo talaga, mga langga, mga wakwak. Siyempre, magtatanong ang mga tao,
Bawat individual sa bansang natin, sa Pilipinas, siyempre magtatanong sila, ano na ang nangyayari? Bakit nagkaganito? Bakit nagkakaganyan? Tanong ngayon mga kapatid, dito po sa ngayon sa kasaysayan nga po ng Pilipinas, ito ang tinaguri ang pinaka-corrupt na budget. Sa kasaysayan Siyempre, ganun talaga. Pinakakurap dahil bilyones ang ninanakaw at bilyones ang kinukurakot ng mga nakaupo ngayon. Sila yung mga demonyo na nakaupo, mga demonyo at demonya. Wala tayong pinapangalanan, pero kung napapansin ninyo kung sino-sino sila. Ayan, di ba? Ayan. Sayang po ng Pilipinas, ito po yung pinakakinatay na pambansang budget. Sa kasaysayan po ng Kongreso ng Pilipinas, ito ho mga kapatid, ang nagsayang ng napakaraming oras at panahon at pera ng bayan dahil yung NEP, yung pinanggagalingan ng lahat ng ito, National Expenditure Program, na pinaghihirapan po yan ng napakaraming taong gobyerno pagdating doon sa kanila, kunwa-kunwari at approve ito, hindi ito, bawas dito, etc. Pagdating doon, Yes, totoo yan. Yan ang nangyayari ngayon. Kaya maraming mga kapwa ko OFW dito ang galit na galit sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kami kami ng remittance, pero walang nangyayari. Ano bang nangyayari? Ay naku naman. yun na lamang small committee na yan na hindi mo alam kung sino yung mga yan Na hindi ang pinapangalanan. nagdesisyon para po katayin ang pambansang budget na ngayon. Eto na po yung presidente, sinasabi niya, nahihirapan akong ayusin ito. Di ba, na pinirmahan din po naman niya. Hindi po ba? Bakit mo pinirmahan? Magpakatotoo tayo dito. Dapat pala na-review. Oh, 'di ba? 'Yun ang pinakamalaking tanong. Bakit mo pinirmahan na hindi mo alam? Tapos ngayon nagmamalinis. Diyos ko. Yung maigi to ng Pangulo. Di ba? Kasi ang pangamba niya, in fairness, na magkaroon ng reenacted budget. Titigil ba ang takbo ng gobyerno sa reenacted budget? Hindi. Nagkaroon na ba ng karanasan ang gobyerno ng reenacted budget? Opo. Panahon po ni Gloria Macapagal Arroyo at dalawang yata yung reenacted budget. Tuwan-tuwa nga sila. Opo. Masama lang po ang indikasyon yan sa ating mga Oo, mga palangga, totoo 'yan mga palangga. During kay Gloria Macapagal Arroyo, grabe 'yun. Oo, grabe din 'yun. Pero ito ngayon, ito ang pinakawalang kwenta, pinakawalang saysay. investors, sa mga alam niyo na yung mga nagbibigay po ng rating sa atin, etc. Pero yung reenacted budget na yan, hindi tatagal yan. Correct. Kasi maaari naman talagang muli, kung ito po mga kapatid ay kinatay-katay, ibalik sa kanila, mag-session kayo, mag-special session kayo, ayusin nyo, balik nyo sa akin ng Pebrero. Hindi humamamatay ang mga Pilipino. Hindi ba? Opo, pero hindi eh. Tinanggap. Oo, totoo 'yan mga palangga. Tinanggap kasi. Talaga naman, tinanggap. Siyempre, pera na 'yan eh. So, sino ba yung mga demonyo na politiko na 'yan? So, siyempre, tatanggapin talaga. May nag-veto kunwari ng 26 billion sa DPWH, pinayagan pa rin po na walang subsidiya po yung PhilHealth, kinatay-katay po yung DOTR budget, tinanggalan sila ng appropriations para po sa mga right-of-way issues na napaka-importante, etc. etc. Tinanggalan po ang DepEd, binawasan po ang DA, binawasan po DICT, nilagay doon sa mga pork barrel nila. So mga kapatid, eventually po, ang nangyari nga dito, dismayado ang presidente, pero pinaprobahan niya pa rin. Yan po ang sitwasyon natin. Kaya ngayon, ito pa rin pinag-uusapan natin itong budget na to. Diba? Na ang dami pong kontrobersya kasi may fill in the blanks. Ngayon po, may pending issue sa kataas-taasang hukuman. At nung last year na budget pa yon, ito daw ho ngayon may iharap ang grupo. Grabe mga palangga, no? Hindi mo talaga maiiwasan makapag-komentaryo ka dito. Iba talaga ang pamamalakad ng administrasyong Duterte noon kumpara sa ngayon mga langga. Napakawalang kwentang, iwan ko, basta. Yun lang yung aking masasabi mga palangga at maraming salamat sa panonood. At huwag kalimutan, share natin mga palangga at subscribe na rin sa aking YouTube channel. Thank you so much. Bye!